sa Barangay Riutuba sa Palawan. May mga bumibisita. Patay mo yung flashlight mo. Patay mo, baka makita sa video. At dito sa tabi ng bahay ni Benji, napili ng isang bisita na tumambay. Iniiwasan sila ng mga tao dahil sa bangis nito, bawal malingat. Dahil sa isang iglap, pwedeng mangyari ito. Ay! Sa Riutuba, Batarasa sa Palawan, may ilang nakatirang kinakatakutan na mga residente. Sa ilalim kasi ng tubig, may nagkukubling isa pang residente. Ang mga buhaya. Kadalasang nocturnal ang mga buhaya. Pero kapag may pagkakataon, mag-hunt din sila sa umaga. Pwede nilang kainin ang kahit na ano na kaya nilang mahuli. Mula sa bakawan, lalangoy ang mga buhaya papunta sa lugar na madali silang makakakuha ng pagkain. Para sa kanila, easy prey ang mga alagang hayop sa komunidad na ito. Dahil sa mga buhaya, minsan hindi na makasisid at makapangisda ang mga residente sa takot na makain sila. Maraming kwento ang narinig ko sa mga residente ng Marabahay. Yung tao na yun, nagabuhat ng mga tablang ganyan, alas 4 ng madaling araw. Tinimplahan ng asawa niya ng kape. Ang tagal, hindi bumabalik yung asawa. Saan ang kakainin nun? Tinawag ko siya maghapunan yung aso kong si Racket. Pag ganyan ang hapa ako, yung aso ko tumayo. Bigla siyang dinakmaan ng buhaya. Hindi na talaga nakaimik. Ako nakaganyan na lang rin sa kanya. Hinila na lang ng asawa ko. Aso ko mismo sa harapan, sir. May kanya-kanya silang istorya. Madalas na alagang hayop ang pinipitas ng mga buhaya rito. Pagsapit ng gabi, dinarayo ang komunidad ng mga buhaya. May palatandaan si Benji, isang residente ng Marabahay, kapag nandyan na ang buhaya. Ang lagi kong binabantayan, yung may magkalampag po sa tulay. Pag may nagkalampag, tsaka tumawal yung mga aso. Madalas niyang masaktuhan ang pagbisita ng buhaya sa lugar nila. Sa video na ito, makikita kung paano lumapit ang buhaya sa mga mangingisdang nakatayo sa bangka. Minsan nagtatago ito at nagpapalutang kasama ang mga basura. Babaw lang dito sa amin. Ang tulay namin. Nagpapahinga ito sa katabi ng mga bahay. Ay, nako, grabe ang buhaya. Sobrang laki. Pero ang ikinagulantang ng komunidad kung paano sinagpang ng buhaya ang aso. Gabi ng Abril 2024, habang kinukuhanan ng video ang buhaya, may isang aso na tumawid sa tulay. Pero bago pa makaalis ang aso, biglang inangat ng buhaya ang kanyang katawan para maabot ang aso. Hanggang sa... Ay! Yung una po,
yung aso wala pa po. Parang pumunta ba siya doon? Sabi niya, huwag kang pumunta dyan, parang kinakausap pa po ba? Pero ando na po eh, hindi po kami kasi makalapit kasi po yung tubig malalim, tsaka yung tulay, parang malapit maabot yung ano namin. Kasi kung magpunta kami doon, maabot kami ng baka biglang pumunta sa amin. Umaabot sa mahigit 16 talampakan ang haba ng buhaya. Pabalik-balik raw ito sa lugar nila para makatsyempo ng paggalagalang aso. Kilalang tirahan ng saltwater crocodile ang Bakawan at katubigan ng Rio Tuba. Hinanap ko sila para makita kung gaano ba sila karami rito. Gamit ang drone, imbis na buhaya, iba ang tumambad sa amin. Sa loob mismo ng Bakawan, may mga sira at putol na kahoy. Kaya sila dumarayo sa kabahayan dahil posibleng wala na silang makuhang pagkain dito. At mismong habitat nila ay nasira na rin. Kahit na sanay na sila sa presensya ng mga buhaya, hindi pa rin mawawala ang takot ng mga residente. Kung pwede lang, ayaw na namin magtira dyan kasi nakakatakot din sa yung buhaya. Lalo na kung gabi, mag-uwi kami. Para maiwasan na ang enkwentro ng mga buhaya at tao, may mga proyekto ang local government unit ng Batarasa. Actually, Doc, madalas naman po kami nagpapa-IEC together with PCSD, yung DANR. Kaya nga ang government namin, nagpagawa na nga po siya ng seawall. Yun na rin po yung parang naging final solution ng government para po maalis na nga po yung tao dito para maiwasan na rin yung conflict nila ng mga crocodile na nandito. At ang asong nasa video, Ay, nakawala. maswerteng buhay pa. At naabutan ko siyang kasama ang kanyang amo sa marabahay. Nanay Lucy, bali itong alaga nyo, anong pangalan ng alaga nyo? Brownie po. Si Brownie? Opo. Paano nyo nalaman na nakita nyo lang na... Sa video po. Sa video lang? Nagulat ako, sabi ko, wala. Hindi niya ako maniwala kasi siyempre ang alam ko pag inano ko talaga ng buhay, tinalong pa siya ng buhaya eh. Siyempre isipin mo talagang hindi na siya makakaano kasi siyempre buhaya na yan. Lumaban talaga siya. Ay, nakawala. Sinuri ko ang sugat na natamo ni Brownie. Wow, what a lucky dog. He survived an attack of a crocodile. Bihira lang yung mga asong makasurvive dyan dahil pagdating sa tubig, helpless na sila. Oh, grabe. Ito yung mga fangs ng buhaya. Tapos ito yung pinakamalalim. Hanggang ngayon, may butas pa rin. Since gagamutin na natin yung sugat niya, kailangan natin i-sedate itong si Brownie. Kakapunin na rin natin, Tignan natin kung gaano kalalim yung sugat. Lalim. Nasa mga half an inch. Tinatanggal lahat natin yung mga infected na laman. Hindi talaga gagaling itong sugat niya hanggang may infected na laman. Kakapunin ko na rin si Brownie para hindi na siya maggala pa.